I'm gonna give you verses patungkol sa ating paghahanda bilang mananampalataya. Kasi kailangan nun natin ito maintindihan at maunawaan. Hindi yung everyday ang isip natin, anong kakainin mamaya, tanghalian, sa gabihan, at kinabukasan. Si Lord ang bahala doon. Sabi nga, yung ibon hindi nagugutom. Mga ibon ba kayo? O mga ano, hindi makalipad. Di ba? Yung mga hayop, mga halaman, hindi pinababayaan. Kayo pa kaya nagawa sa wangis ng Diyos? Kayo pa kaya na pinili na ng Diyos? So, baguhin natin yung mindset. Ang mindset ng isang mananampalataya at isang Kristiyanong totoo, hindi ako pagkukulangin ng Diyos. Dahil hindi ka pagkukulangin ng Diyos, binigay na ng Diyos yung dapat mong makuha para magawa yung pinagagawa niya. So, ang Diyos may pinagagawa. So, doon tayo magfo-focus ngayon. Ano yung pinagagawa niya? Sa isang kaharian, may mga sundalo. Totoo hindi. Yung sundalo na yan may misyon. Ang sundalo ba sa isang kaharian, sila pa namumblema ng kakainin nila. Napag-usapan na natin na para tayo nasa gera, which is we are, sabi nga yung mga sundalo ng Diyos. Ang sundalo sa isang kaharian, hindi ho yan pinagugutuman. May nakasupply na ho yan. Bakit po? Kasi may purpose sila, may kailangan silang gawin. Anong kailangan nilang gawin? To protect, to fight? Eh kung sila walang pagkain na provided nung hari, talo sila. Pero sabi ng Biblia, ang Diyos ay victorious. Ang Diyos ay panalo na noon pa man. So tayo mga kawal ng Diyos, we are supplied by the provision of God every day. Hindi tayo pagkukulangin. Binigay na ng Diyos yung mga bagay na kailangan natin sa buhay. All we need to do is follow. Follow Him. His instructions. His commands. Can you go to Matthew 24:42? Maging handa kayong lagi dahil hindi ninyo alam ang araw o oras ng pagdating ng iyong Panginoon. Anong word na binanggit? Maging handa. Sa English word po niyan, therefore keep watch. Ano bang ibig sabihin na handa? Yung pag nagluto ka ng umaga, baon ng anak mo, handa yon. Pag may birthday, may handa? Yung ba yun? O kayo lang alam yung handa, ah? Ang pagiging handa, sabi nga ngayon is, alam mo yung nangyayari. Alam mo yung dapat gawin. Sino nagturo nito? Si Jesus. Sabi nga, kasi darating ang Panginoon na hindi mo alam. Sabi ng Bible, no one knows the day and the hour. Yun po yung mindset ng tao ngayon na tinuro eh. Hindi naintindihan. No one knows the day and the hour. Sabi, like a thief in the night, biglaan. Pero bakit sinabi ni Lord na kayo ay magmatsyag, kayo ay maging handa? Kasi it's a reminder. It's a reminder na sabi niya, babalik siya. Totoo po ba? Pinag-aantay ka lang sa wala. Hindi po pwede yun. Sinabi niya kasi, kailangan mo magantay, magbantay, kasi babalik muli ang Diyos. Yes, hindi mo alam yung pinaka-oras at panahon. Pero sabi, binigay niya yung season. There's a season. Kapag alam mo yung season, dahil inaral mo, binasa mo, pinakinggan mo, inalam mo, malalaman mo kailan siya parating. Sa tingin niyo po ba, parating na po ba ang Diyos? Kasi ako, sabi ko nga sa inyo, bata pa lang ako since 1990s. 1994, 1993, naririnig ko na sa jeep yun. Papasok sa eskwela, pauwi ng eskwela. May nangangaral sa jeep. Nakatayo sa palengke. May hawak ng mikropono at speaker. Maliit na bata pa lang ako noon. Walang kamuwang sa mundo kundi maglaro. Pero naririnig ko na yung malapit nang bumalik ang Panginoon. 42 na ho ako, di pa siya bumabalik. Mali ho ba yung turo? Or may na-miss tayo? Sabi ng Bible, the Lord is not slow in keeping His promise. Totoo po ba yan? Hindi ho mabagal ang Diyos sa pagtupad ng kanyang pangako. Kung nangako siyang babalik siya, babalik siya. But then sabi niya, ang gusto ng Diyos, pagbalik ko, gusto ko lahat kayo handa. Kung bumalik si Lord ng si Kuya Roger, palaro-laro bilang isang Kristiyano, ano na ang mangyayari kay Kuya Roger? But then, because of God's mercy and grace, may chance pa rin siya. Binigyan pa rin ng pagkakataon makapanumbalik sa Diyos. Hindi siya bumabalik agad pa kasi by the grace of God, gusto niya lahat maligtas. Pero sabi nga, kung tayo ay magmamatigas, at siya'y bumalik, babay na. Wala na tayong magagawa. At sa lugar po na ito, sa gawain ng Diyos dito sa lupang Arenda sa Block 18, binigyan mo kami ng Diyos ng kakayahan, ng responsibilidad, ng obligasyon upang kayo ay abutin. Gagawin po namin yung parte namin. And we pray and I pray, gawin nyo rin yung parte nyo. Hindi lang tayo maging kampanting nakaupo, kampanting tutugtog, kundi may pinagagawa siya, kailangan natin gawin. Matthew 26:41, yan yon. Sa Matthew 25:13, ano mayroon sa Matthew 25:13? Pinaka-favorite dito yan. Sinabi ni Jesus, kaya magbantay kayo dahil hindi ninyo alam ang araw o oras ng aking pagbabalik. Ito po yung sa parable of the 10 virgins. Nabanggit na dito yung 10, pareho lahat mayroong ilaw ng Diyos. Lahat may bit-bit na liwanag. Pero yung 5,
Papatay-patay yung liwanag. Palaro-laro hanggang sa nawala na ng tuluyan. Yung 5, hanggang sa kanilang paghimlay o pagtulog, may baon extra. Prepared po. Alam nila kung ano ang mangyayari. Kaya nagisilang handa. Yung another 5, naging kampante. May ilaw naman kami. Di ba? May ilaw naman kami. Binigyan naman kami ng ilaw ni pastor. Pero hindi nila naisip, yung ilaw na binigay, pirated. Di ba? Pirated pala. Edi naubos. Agad. Kasi may original, may peke eh. Totoo po ba? Kung nakuha mo yung peke, made in China, wala. Ubus agad. Pundi. Binili sa Shopee. Galing pala ng Shopee. Hindi original, copy lang. Hindi mahinang quality. Edi mabilis bumigay. Pero pag doon ka sa original, meron pang spare parts yan na extra. Di ba? Unlimited lang nga doon, sabi ni Pastora, which is totoo. Preparedness. Yan po yung sinasabi ng Matthew 25:13. Sabi sa 1 Peter 5:8. 1 Peter 5:8. Sabi mo, babasahan ko kayo ng verses, ha? Di tayo magkukwentuhan ngayon. Sabi yan, 1 Peter 5. Sabi, humanda kayo at mag-ingat dahil ang kaaway ninyong si Satanas ay umaaligid-aligid na parang leong, umaatungal at naghahanap ng malalapa. Be alert, sabi ng Bible. Humanda kayo at mag-ingat. Ayun. So, pinapaprepare pa din ng Diyos. Humanda kayo at mag-ingat. Bakit? Sabi ko nga sa inyo, pag si Satan, binigyan nyo ng access sa buhay nyo. Sabi nga, nandyan lang yan, nakaabang. Si Satan, gusto niya yun sa mga malalamig na panahon. Ayun, nanlalamig na si Mister sa akin. Ayan, gustong-gusto ni Satan yan. Sa mga relationship, kaya sabi ko, huwag niyong bibigyan ng space. Bigyan mo ako ng space. Huwag ko pumayag. Doon, namumuo yun. Yung gawa ng kaaway. Kaya sabi, humanda kayo at mag-ingat. So in every decision making, sa family, sa relationship, sa mag-asawa, sa mga anak, huwag niyong hayaang makapasok yung gawa ng kaaway. You keep watch. Kaya sabi, hindi lang yung gera sa Israel ang binabantayan. Meron ka rin pamilya na kailangan bantayan. Meron ka rin sarili na kailangan bantayan. Bantayan mo yung sarili mo. Habang natutulog ka, bantayan mo yung sarili mo. Paano yung Kuya Lori? Paano bantayan yung sarili habang natutulog? You stay in the presence of the Lord. Kasi habang natutulog ka, pwede pa rin gumawa ang kaaway. Alam niyo ba yun? Naalala niyo yung kwento ng parable ni Jesus about dun sa mga hasik na naghasik na mabuting binhi. Pagdating nung gabi na natulog na, may nagtanim na iba. Nagtanim ng sasamang damo kasi natulog eh. Kaya sabi ng Bible, you keep watch. So kahit tulog ka, kailangan mo magbantay, maghanda, maging ready at all times. Kasi doon gumagalaw ang kaaway. Pagpatulog-tulog. Kaya sa gawain, huwag matutulog. Gisingin mo yung katabi mo. Gisingin mo. Papasok ang kaaway niyan, mahirap na. Hindi niyo po ba yan? Kaya hindi tayo pwedeng patulog-tulog. So pag dumating yung magnanakaw, wala na, ubos na gamit mo. Ang magnanakaw, hindi lang sa spiritual, hindi lang gamit ang inuubos. Kasiyahan, yung maayos na sa relasyon. Kukunin niya yan, nanakawin niya yan. Sabi ng Bible, Satan came to kill, to steal, and to destroy. John 10:10. So wag niyong hayaan na yung kaaway kumilos, gumalaw sa inyong mga buhay. Sa mga kapatiran, meron kayo sama ng loob, hindi gusto sa iyong kapatiran, huwag niyong patagalin yung panahon na yun ang nararamdaman niyo. Ang pusong matigas, hindi natataniman ng salita ng Diyos. Alam niyo po ba yun? Kaya pag yung puso niyo lagi niyong pinatitigas, alam niyo na meron kayong bitbitin dyan, minamasilyahan niyo pa ng minamasilyahan, huwag niyong hayaan magkakalyo kayo sa puso. Maling pakiramdam, maling pag-iisip at emosyon, suko agad sa Diyos. Huwag niyong alagaan. Kasi pag inalagaan niyo, sabi, kakapal. Nakita na ba kayo ng enlargement of the heart? Problema yun. Bigla ka lang tutumba. Mahirap po yun. Ayaw ho natin yun. Kaya sabi, maliit pa lang yung nararamdaman mong inis sa kapwa mo, kapatiran mo, maliit pa lang. Ayoko kay kuya kasi ganito magturo yan. Iba yung turo niyan eh. Doon pa lang meron ka ng binibitbit na kinikim-kim. Inalagaan mo pa. Magbabalik-balik pa tayo sa nakaraan. Dati ganito yung turo eh. Dati ganito kami. Masaya dati. Ngayon, iba na. Usap tayo kapatid. Baka meron ka bang dala-dala dyan na pa hindi mo naunawaan, usap tayo kapatid. Ang pagpapakumbabaho, napaka-importante yan. If you know na pala na may mali sa turo, usap tayo kapatid. Hindi yung bit-bit mo dyan, mali turo niyan. Pero ba't nandito kayo? Mali pala turo. Naintindihan nyo? So sabihin nyo, mali na pala turo ko, hindi ko pala alam. Sabihin na, pag-usapan natin. Hindi yung mas magaling kayo kaysa sa akin. Ako nga, hindi magaling eh.
Sabi nga, hindi ko po pwedeng sabihin na mas magaling ako sa inyo at mas maayos ako sa inyo. Sabi ko, pare-parehas po tayo. Nagkukulang din po si Kuya Lori. Eh kung mahal niyo ako, correct niyo ako. Totoo po ba? Hindi yung aayawan niyo ako tapos sasabihin niyo, mas okay yung dati, hindi na okay yung ngayon. Ang pag-ibig sa kapwa, sabi nga, pag nakita mo may dumi siya sa mukha, di ba? Sabihin mo, "Hoy, may dumi ka sa mukha." Hindi may dumi ka sa mukha, nakita, pinalabas mo pa ng bahay, pinagtawanan tuloy. Eh mahal mo eh, di ba? Kaya pag may dumi sa mukha, punasan mo, kapatid. "Hoy, may dumi ka sa mukha." Totoo po ba? Huwag po hayaan, sabi, lumipas yung panahon, yung oras at mga sandali, na nanlalamig ka na kasi papasok ang gawa ng kaaway. Pag nanlalamig na, yan na yung hudyat niyan. Kailangan mong gumising, kapatid. Ay, sister, brother, nanlalamig kasi ako eh. Kasi yung turo, ganito eh. May problema sa iyo, kapatid. Kailangan mong magising. Maapuyan muli. Amen? Kayo nung kailangan lumapit? Kay brother, kay sister, sa kapitbahay, sa Diyos. Magpakumbaba sa Diyos. Ezekiel 33:7. Ikaw, anak ng tao, ay pinili kong maging bantay ng mga mamamayan ng Israel. Kaya painggan mo ang sasabihin ko at pagkatapos ay bigyang babala mo ang mga tao. So we are also called to give warning. Ikaw, anak, pinili na po ba tayo ng Diyos? Yung mga taong pinili ng Diyos, yan. Sabi nga, chosen people, the Christian world, who believes in Jesus, pinili ng Diyos. Hindi lang po yung mamamayang Israel. Okay? Sabi niya, painggan mo ang sasabihin ko at pagkatapos ay bigyan babala ang mga tao. We are here to give warning. That's why we preach, we teach. Kung wala akong nagsasalita dito sa harapan, pinapainggan nyo every Sunday, wala ho kayong awareness. Akala nyo okay yung ginagawa nyo, hindi na pala. Amen? That's why we need teachers and preachers. Diba? Dati yung mga propeta, bibigay ng warning. Anong ginawa ng mga tao nung panahon? Pinagpapatay. Even God's own people, the Jewish people, pinagpapatay nila yung binigay ng mga propeta to give warning. Ano nangyari? Nilupil sila ng Diyos. Binigyan pa ng awat habag. Yung anak na pinadala. Just imagine ha, noong una hindi na sila nakinig, kahit nagwa-warning na, pinatay nila yung nagwa-warning, pinadala pa yung anak. Ano ginawa sa anak? Pinatay din. Pinako sa krus. Sino yung mga yun? Yung mga taong yun? Yun. Yung mga pinili ng Diyos. So hindi pala nagkakalayo, nagkakaiba. Yung mga pinili ng Diyos, sila pa yung tumalikod sa Diyos. Dumating yung point, hindi nila alam, yung kausap nila, yung Diyos na. And they reject the Word of God. They reject the Son of God. Yun po yung turo ng last Sunday. Narinig na, andyan na sa harapan, hindi pa rin naintindihan, hindi pa rin pinahalagahan. Totoo po ba yan? Mga pinili na unang Diyos yan, hindi yung nagkakaiba sa atin. Sa atin, ganun din. Dati may naririnig kayong salita ng Diyos. Totoo hindi. Sabi nga ni Kuya Roger, bibigyan ko yung example si Kuya Roger. Matagal na siya nakikinig ng salita ng Diyos. Sabi nga, nagpupuyat pa, kanonood nung, sabi nga, turo, yung aral. Hanggang madaling araw daw. Pupunta pa ko saan meeting place. Sabi niya, wala siyang natutunan. Kasi sabi niya, hanggat hindi ka nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos, kahit anong marinig mo, hindi mo makukuha. Totoo po ba yan? Kasi nakatingin ng Diyos sa pusong mapagkumbaba. Doon siya nakikinig. Yun ang kanyang hinahanap. Kung pupunta ka dito, may alam ka na pala. Sabi ko nga ako noon, pupunta ka dito. Ang dala mong turo, yung dati mo pa narinig. Ayaw mo isuko. Lord, iba yung turo niya eh. Iba rin yung turo na narinig ko before. Alin yung tama? Hindi halapit ka sa Diyos. Pakumbaba ka sa Diyos, alamin mo na may pagpapakumbaba. Diba? Sabi nga, gusto kong maliwanagan kasi siya yung tumatayo ngayon sa harapan. Kailangan ko siyang makausap. Yung tinuturo mo ba, Kuya Lori? Sinasabi ng Biblia. Kasi iba yung narinig ko before eh. Ang tawag doon, pagpapakumbaba. Amen? Inalam nyo pareho, pinag-usapan nyo sa gitna yung Biblia. Pero kung sasabihin mo, hindi, alam ko na yan, narinig ko na yan. Iba yung turo niya sa narinig ko. Mapagmataas ka, kapatid. Hindi mo naintindihan. Sabi, be like a child. Amen? Anong ginagawa ng bata? Nagmamalaki? Yung bata, walang alam. Kaya yung bata, tanong ng tanong. Pag hinabi ng bata, alam ko na yan. Ha? Punta mo yung magulang. Kasi yung magulang, ganun din. Kung anong puno, yun din ang bunga. Maalam pala yung tatay tsaka nanay. Kaya pala yung anak maalam din. Ang bata sa Biblia na kinalulugdan ng Diyos, sabi mapagkumbaba. Walang alam, inosente. Kapag tinuruan mo ng totoong salita ng Diyos, hanggang pagtanda niyan, kita mo yung Espiritu ng Diyos. Amen? Kaya sabi, maging bata tayo muli sa harapan ng Diyos. Sabi ko nga, kung ano yung narinig nyo before na turo, I'm not questioning it. Diba? Pero kung may narinig kayong bagong turo, tanongin mo yung Diyos. Yung turo ba before, tsaka turo ngayon, magkaiba? O yung turo noon mali, turo ngayon tama? Ang Diyos ang makapagsabi sa iyong buhay. Amen? I'm not saying si Kuya Lori tama, pero yung salita ng Diyos ang tama. Sabi ko nga sa inyo, opinion ko, basura nyo. Suggestion ko,
ibasura nyo. Pero pag binanggit ko yung salita ng Diyos, which is hindi akin, kundi sa Diyos, pakinggan nyo mabuti. Amen? Yun po ang dapat natin ginagawa. Hindi yung judge mo na agad yung nagtuturo nang hindi mo pa tinitingnan yung salita ng Diyos. Sabi nga, do not judge, but test the Spirit. Kung nakita nyo si Kuya Lori, nagtuturo ng Word of God, pero taliwas yung buhay, wala sa akin ang Espiritu ng Diyos. Naintindihan niyo po? Kung si Kuya Lori, nagtuturo ng Word of God na kailangan humbleness. Pero nakita niyo si Kuya Lori sa kalsada, nakipag-road rage. Ha? Inaaway yung, di ba? Inaaway yung nakagasgas ng kotse ko. Huwag niyong pakinggan si Kuya Lori. Huwag niyong paniwalaan si Kuya Lori kasi I don't practice what I preach. I'm preaching humbleness pero si Kuya Lori doon nagwawala kasi yung kotse nagasgasan. Ang turo ng Biblia, ang turo ng Diyos, mas mahalaga ang buhay kaysa anumang bagay. Yung kotse ko nung nakaraan, nung uwi yung kapatid ko, habaw ng gasgas. Isang grab driver, sumiksik. Hindi ho siya makadaan, umatras. Ang laki ho nung patungan niya ng grab food. Kinayod ho yung hood ko. Ang haba ho. Nakatingin lang ako sa kanya. Hanggang sa tumingin din siya sa akin, sabay umalis. Wala akong ma-feel na galit sa kanya. Bakit po? Kasi sasakyan lang yon. Material na bagay. Yes, may halaga, pero mas mahalaga yung buhay niya. Kasi alam ko yun dahil narinig ko sa Biblia. Mas mahalaga ang buhay ng tao kaysa anumang bagay. Kaya nga kayo inaantay ng Diyos magbago. Amen? Kung hindi mahalaga buhay niyo, wala na tayo ngayon. Totoo po ba yan? Alam niyo ginawa ko sa kotse ko? Dahil wala naman siya pambayad siguro kung nagasgasan niya yun. Pamalit or anything. Ilagyan ko na lang ng sticker. Lahat po ng gasgas ng kotse ko na gawa ng ibang tao, nilalagyan ko lang ng sticker. Sabi ng asawa ko, bili ka ng bili ng sticker? Kaysa naman mag-trending ako at makipag-away. Di po ba? Singilin ko yung tao na hindi naman kaya magbayad. Yun po ang sabi, may pagpapakumbaba at pagpipigil sa sarili. Kailangan natin yun. Sabi sa lahat ng oras, you keep watch. Nakikita tayo ng Diyos. Amen? Amen. Sabi dito, kailangan nating magbantay, magmatsyag. Sabi nga, hindi tayo inaatake ng kaaway. Sabi ng Bible, may mga patibong na hinain. Amen? Pag wala kang liwanag, hindi mo makikita yung patibong. Totoo po ba? So kailangan may liwanag tayo lagi ng Diyos. Para makita natin yung mga gawa ng kaaway. Hindi tayo sabi nga, pumatol o mag-give in. Pero Kuya Lori, pinapractice ko pa yan. Hindi ko pa kaya eh. That's why you always need to come to God with humbleness in your heart. You pray unto God. Sabi nga ni Kuya Roger, lumuhod ka at manalangin. Amen? Naalala niyo yun si Jesus? Naghahanda kasi papako siya sa krus. Nagpasama siya sa kanyang mga alagad. Anong ginawa ng mga alagad? Natulog. Naalala niyo yan? Sa garden? Sabi, uy, samahan niyo kung manalangin tayo. Ilang beses siya ginising. Tulog. Alagad na ng Diyos yun. Kasi that time, wala pa silang spirito ng Diyos. They're trying, naintindihan niyo po? They're trying to follow Jesus, but because wala pa sila yung spirito ng Diyos, sobrang hina nila. Yung mananalangin lang, mayat-maya tulog na. Meron ba sa inyo nun dito? Yung nakikinig lang, di ba, mayat-maya pikit na. Ay, nako po, kuya. Kulang ka ng spirito ng Diyos. Ngayon, nung sila po ay kinasihan na ng spirito ng Diyos, ano nangyari? Kahit hindi sila nag-aral ng salita ng Diyos, lumalabas sa bibig. It manifests. That's the power of the Holy Spirit. That's why we need the Holy Spirit every day. Amen? We need the power of the Holy Spirit every day. Yun yung kailangan natin para tayo mapanatiling nagbabantay. Yung hindi inaantok. Yung hindi patulog-tulog. Laging ready. Amen? Hindi mo magagawa yan on your own. Brothers and sisters, kailangan mo ng Espiritu ng Diyos. Amen? Nakukonvince ko na po ba kayo? Ha? Sabi ng Bible, no one knows the day and the hour. Yan po lagi binabato ng mga ng mga nagbabasa ng Bible or mga Kristiyano. Walang nakakaalam ng pagdating ng babalik ng Diyos. Kaya pag hindi ba alam, kailangan hindi ka rin ready. The more na hindi mo alam, dapat the more kang ready. Totoo po ba? Kasi hindi mo na nga alam, di ba? Hindi ka pa ready. Pag dumating si Lord, nga ka, Lord, nandiyan ka na pala. Anong itsura natin pag dumating si Lord? Christian na ako eh. Kuya eh. Born again ako. Mati na ako pag Sunday. Biglang, dumating si Lord, hawak mo yung phone mo, tapos nagsusugal ka. Scatter. Akala mo yung ring na uy, nanalo ako. Yung kampana na pala ng langit. Gulat ka na lang. Andiyan si Lord. Andiyan na si Lord. Jackpot. Yari ka pala, di ba? Yun ang nangyayari sa atin. Meron din tayong mga kapatiran na mahihina pa rin yung, sabi nga, spiritual na buhay. Kaya yung lamang lagi yung pangsarili, yung flesh.
Sabi po ng Bible, walk in the Spirit so that you will not gratify the desire of the flesh. Ibig sabihin, para hindi mo daw magawa yung mga bagay na pangmundo, lumakad ka sa Espiritu ng Diyos. Ibig sabihin, sabi nga, palagi mo dapat kasama ang Espiritu ng Diyos. Na nagpipigil sa'yo gawin yung mga bagay na hindi sa Diyos. Kung wala sa'yo yung Espiritu ng Diyos, talagang gagawin mo yung hindi sa Diyos. Totoo po ba yan? Sisisihin mo yung isang bagay na kasi po, 24 hours yung internet, sayang eh. Nang hinayang ka dun sa internet kasi libre. Pero hindi ka nang hinayang dun sa kaluluwa mo. Naintindihan niyo po? Para daw po malagpasan natin yon, sabi nga, mapagtagumpayan natin, mamuhay tayo sa Espiritu ng Diyos. Are we doing it now, church? Are we living in the Spirit of God? Nakikita na po ba yung fruit of the Holy Spirit? Sabi ko nga sa inyo yan, number 1 dyan yun, sa ilalim. Self-control. Hindi mo po pwede sabihin may love ka sa taas nang wala kang self-control. Hindi niyo po? Mahal ko naman siya pero napatay ko eh. Nagdilim yung paningin ko eh, kasi mahal ko siya eh. Narinig niyo sa balita yon? Mahal na mahal ko siya, ayaw ko siya mawala, pinatay ko kaya. Hindi ko napigilan yung sarili ko. Ayun, kailangan mo muna yung self-control para sabihin mo mahal mo siya. Naintindihan niyo po? Yun yung mundong ginagalawan natin. Sabi meron dyan goodness tsaka kindness. Mabait naman siya sa akin. Diba? Si sister mabait naman sa akin. Pasalamat naman mo. Pag nakatalikod ka, may kinukwentong iba. Pero mabait daw si sister. May ganun ba dito? Sabihin mo si sister mabait, tapos pagtalikod ni sister, alam mo siya ganyan. Hindi sa Diyos yun, mga sister brother. Amen? Kailangan mo ng fruit of the Holy Spirit. Yun, para makita sa buhay. Yun yung totoong Kristiyano o anak ng Diyos. Amen? Sabi dito, hindi nga natin alam yung oras at panahon ng pagdating ng Diyos. Pero sabi po sa Matthew 24:32, can you go to Matthew 24:32? Para aware tayo. Hindi po natin alam ang oras at panahon. Pero po sa Matthew 24:32, galing sa bibig ng Diyos, ni Jesucristo, unawain ninyong aral na ito. Makinig po. Kasi sabi, marami nagsasabi, hindi, wala nakakaalam. Ipapaalam ko sa inyo, sabi ni Jesus. Unawain ninyo ang aral na ito mula sa puno ng igos. Kapag nagkadahon na ang mga sanga nito, alam ninyong malapit na ang tag-init. Okay? Tuloy. Ganon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang lahat ng sinasabi kong ito sa inyo, malalaman ninyong malapit na akong dumating. So, totoo pong sinabi niya, no one knows the time and the hour. Pero nagbigay po ang Diyos ng palatandaan. Amen? Magkaiba po yun. Walang nakakalam talaga ng kanyang pagbabalik. Pero sabi niya, may palatandaan. Ngayon, pag nakita nyo na daw yung palatandaan, ang daw dapat kailangan gawin? Ihanda na ang iyong mga sarili. Amen? Ngayon, nakikita na natin yung palatandaan. Totoo po ba? Yung sabi ng Bible, people will be lovers of themselves. Kita nyo na po ba yan sa paligid nyo? Wala na po silang ibang ginawa kundi mahalin ang sarili. Love yourself, yun ang turo. Gawin mo lang yung ikasasaya mo. Kaya kung gusto mong maging babae, sige, magpakababae ka. Na kahit bigotilyo ka, balbasarado, tawag sa'yo tita. Kasi okay lang daw eh. That's the world we live in. Sign na po ba yun? People will be lovers of themselves. Gagawin nila kung ano saan sila masaya. Di ba? May away sa internet. Yung ngongo, tsaka yung bading. Trending eh. Si Ngongo tsaka si Bading. Nag-react si Ngongo kasi tawag daw sa kanya her. Mali ngayon si Bading. Mali ngayon si Ngongo. Kasi hindi niya daw nire-respeto si Bading. Hindi niya yung mundong ginagalawan natin yan. Sino sa kanya tama at sino mali? Pareho silang mali. Pareho silang nasa social media eh. Yung isa, pakiramdam niya tama siya, ipinakalandakan niya sa buong mundo. Ang tawag po doon, pagmamataas. Pakiramdam niya, tama siya. Sabi nga, mali na nga yung gagawin mo, iniisip mo palang gawin, mali na nga, ginawa mo pa, sinabi mo pa, ginawa mo pa, yari na. Sabi nga, yung opinion ng tao ngayon, kailangan marinig. Ganun ka-importante ang tao ngayon. Kailangan yung opinion nila, suggestion nila marinig. Kaya, lalagay ko sa social media to. Magte-trending to. Kikita ako dito. Kahit ganun ginagawa nila. Nagsisiraan sila para magpag-usapan. Diba? Para kumita ng pera. Ang hirap kumita ng pera ngayon. Kailangan mo munang mag-trending. Diba? Meron nga, umiiyak daw yung isang, sabi YouTuber ba yung vlogger? Kasi pinull down na yung Facebook page niya na marami yung followers. Bakit? Nag-endorse ng sugal. Ang dami palang utang. Ngayon, iyak-iyak siya kasi hindi na siya makabayad. Kasi wala na siyang pagkakakitaan. Sabi nga inalok ka ng sugal, alam mong mali sugal. Kumikita eh. Diba? Sino bang hindi papatos doon sa 100,000? Kapalit yung pag-promote ng sugal. Sugal nga. Tinuro ba sa inyo ng bata kayo nun? Sabi na wala ka mong susugal ha, masama yan. Lumaki na. Okay lang daw magsugal eh. Di ba?
Meron po dito na gano'n ang buhay pero binago ng Diyos. Sinuko na ho. Amen? Pag ikaw nagtiwala sa Diyos, lahat kaya mong iwan. Totoo hindi? Totoo, sabi ni Kuya Nash. Kaya mong iwanan lahat kasi alam mo yung sinamahan mo, totoo. Amen? So, wala nakakaalam kung kailan darating ang Diyos. Pero sabi, pag nakita mo na itong mga bagay na to, sino nakakita ng news? Gera doon, gera dito. Kingdom versus kingdom, nation against nation. Sabi nga nung bagong news ngayon, Cambodia, Thailand. Magkatabi ho sila. Di ba? Nag-aaway. Maswerte tayo, malayo tayo. Pero malapit tayo sa China. Yung China yung kaaway natin. Yung laki-laki ng China, ano? Kasi ayayabang pa ng mga Pilipino. Oh. Sabi, sasamahan ba tayo ng Diyos niyan? Ayayabang-yabang natin. Nakakatakot po. Pinoprovoke po nilang magalit yung ano eh. Di ba? Yan yung naririnig natin news. Hanggang sa palala na ng palalayan. Amen? Sabi nyo, meron po tayong ano eh. May kasunod ba to? Kuya Luis? May kasunod pa to? Ano ba yan? Yan. Sinasabi ko sa inyo, ang totoo, matutupad ang lahat ng ito bago mawala ang henerasyong ito. Kaya sinasabi po, yung henerasyon ni Jesus, ng mga disipulo ng Diyos, mga apostol, at henerasyon natin, iisa. Amen? Sabi, matutupad ang lahat ng ito, bago mawala ang henerasyong ito. Ang turo ho ng science, ng history, tapos na daw yung generation ni Jesus. Pero hindi po. Kasi sabi, matutupad ang lahat ng ito bago mawala ang henerasyon ito. So pag sinabi mong nawala na yung henerasyon noon, nangyari na pala. Hindi pa ho nangyayari. Hindi pa ho siya bumabalik. Babalik pa lang po. So yung generation nila, generation natin, the same. Sabi nung panahon na yan, nandyan na yung espiritu ng Antikristo. Ang turo sa atin ngayon, parating pa lang yung Antikristo. Hindi ho. Yung panahon na yan, nandyan na yung espiritu ng Antikristo hanggang ngayon. Amen? Andyan lang siya sa paligid, nagko-control sa mga maraming tao. Hindi ho parating. Andyan na. Kaya sabi, pag binasa mo yung Bible, mas maliwanag. Hindi yung sasabi-sabi lang, sa kwento-kwento lang. Amen? So, ano ang kailangan natin gawin? Sabi kanina, keep watch. Maging handa. Maging mapagbantay. Be vigilant. Ibig sabihin, aware ka sa mga bagay-bagay na nangyayari. Hindi lang sa bagay sa mundo, sa personal mong buhay, sa iyong sarili, you keep watch. But this is the reminder, hindi mo ito magagawa ng ikaw lang. Amen? Kailangan mo ng tulong ng Espiritu ng Diyos. Totoo po ba yun? Siya ang magbibigay kalakasan, siya ang magbibigay ng, kakayahan para maiwasan mo ang mga bagay na hindi sa Diyos. Amen? Siya magpapalakas sa iyo, sa iyong pananampalataya para maging matatag ka. Ano man dumating. Sabi nga, may biglaan darating na mga pagsubok at di mo inaasahan. Di ba? Mga gawa ng kaaway o pagsubok sa buhay. But then sabi, you are ready. Amen? Are you ready, church? Ready na po ba tayo sa pagbabalik ni Jesus? Parang hina. Ha? Hindi pa ba ready? Ayaw nyo pa? Ito, be honest. Pinapanalangin nyo ba ang pagbabalik ng Diyos? O ang panalangin nyo, Lord, huwag ka muna bumalik. Di pa ako ready. Yung anak ko, hindi ko pa maakay, Lord. Di ba panalangin nyo? Gawin nyo yung role nyo. In every family, gawin nyo po yung role nyo. Amen? I'm happy to say, natuwa ako sa buhay ni Kuya Ambet kasi matagal niya na si mother. Tas yung kanyang mga kapatid at family niya madalas sa gawain ng Diyos. Amen? Hindi siya tumigil hanggang andito na yung mami niya. Praise the Lord. Amen? Ginawa niya yung role niya. Gayon din sa iba nating mga kapatiran. Gawin natin ang role natin sa isa't isa. Sabi, this is a Christian family church. Every family is important. Every member of the family is important. Amen? Wala tayong iiwan. Ay, iwan mo na yun sa kong anak, pasawa yun. Walang ganun. Diba? Habang buhay ka, binibigyan ka ng buhay ng Diyos, may pagkakataon ka na abutin ng sino man. Lalo-lalo na yung sambahayanan mo. Amen? Kung ikaw, tama na ang buhay mo, kinasihan ka na ng Espiritu ng Diyos, nagliliwanag ka na, silang nasa kadiliman, maliliwanagan din. Amen? That's why, very important po ang Holy Spirit sa buhay ng bawat isa. Hindi natin magagawa yung mga paghahandang ito hanggang sa kanyang muling pagbabalik, pagre-ready ng ating mga sarili kung walang tulong ng Espiritu ng Diyos. Amen? So, sa ating mga buhay bilang mananampalataya, I pray and I urge each and everyone, spend time in reading the Word of God, through praying. Sabi nga, if possible, gawin nyo through fasting. Amen? You fast and you pray. Hindi nyo na pagpipray yung sarili nyo. Kasi sinasabi ko sa inyo, kung humingi kayo ng tawad sa Diyos, pinatawad na kayo. Ang kailangan nyo lang gawin, pagbabago ng kaisipan. Amen? Pag binago nyo yung kaisipan nyo, sinuko nyo yung sarili nyo sa Diyos na, Lord, ako'y kulang, ako'y hindi sapat, ako'y lagi nagkakasala sa inyo. Yung acceptance.
Pero bumabalik ka sa Diyos, Lord, palakasin mo. Amen? Kasi hindi naman ganun yung sistema ng Diyos eh. Hindi ka lalapit sa Diyos kasi okay ka na. Kasi minsan ganun ng tao, yun na iniisip, hindi ako makalapit kasi ang dahil ko pang kasalanan. Hindi ka maubusan ng kasalanan. Hindi ka makakalapit sa Diyos. Habang makasalanan ka, lumapit ka sa Diyos. Amen? And the more na lumalapit ka, the more kang babaguhin ng Diyos. At hindi ikaw yon, siya yon. Amen? Hindi ka naligtas dahil sa ginawa mo, naligtas ka na kasi ginawa niya na sa krus. And that is the gospel of Jesus Christ. Amen? That's why you always look upon the Lord. Ang Diyos ang nagliligtas, hindi tayo. Amen? So, kung naintindihan niyo po yan ng maigi, ng mabuti, salamat sa Panginoon. Continue to pray for one another. Sabi ko nga, huwag niyo na pag-pray sarili niyo. Pag-pray niyo yung bawat isa. Ganito po yan eh. Pag pinalalangin mo si sister, ibig sabihin may nagmamahal sa'yo. Di ba? Pag pinalalangin mo lang sarili mo, makasarili ka. Pag pinalalangin mo si sister, si brother, ibig sabihin mahal mo sila. Amen? Eh kung pinalalangin ka rin ni sister, nagmamahalan kayo. Huwag po kayo magbigay ng space. Amen? Huwag niyong hayaan ng kaaway gumalaw sa buhay ng bawat isa. Amen? Okay po ba yan? Gutom na ba kayo? Okay. So, hoping meron po tayo nakuhang aral. Meron tayong narinig na magandang balita. Amen? Magandang balita ho, Kailangan nating pagbulay-bulayan, Reminder lang po. Reminder sa lahat. Meron po tayong Facebook page. May Facebook page po tayo. May YouTube channel po tayo. Hindi ko po kayo nire-recommend mag-view lang. Okay? We're not here for the views. Okay? Kasi nakikita ho namin kung sino talaga nakikinig at nanonood. Ang preaching po usually 40 to 50 minutes. Meron pa nga 1 hour eh. Sa record po, 1 minute lang tapos na kayo. Alam nyo, hindi nakikita. 1 minute lang tapos na. Ibig sabihin, hindi ho tinapos. 1 minute pa lang, tulog na. Or, mas maganda manood sa YouTube ng vlogger na kumakain, nagmumukbang. Or sa gumagala around the world. Pero yung Word of God, sabi ko nga sa inyo, 1 minute. Pero yung preaching, 45 minutes. No, we are not here for the views. Okay? Nire-record po. Nag-e-effort po si Kuya Luis, i-record. Hindi para mag-trending kami. Para may mapagbulay-bulayan kayo. Naintindihan niyo po? Minsan, naturo na, pero yung pa rin yung tanong mo. Naintindihan niyo po yun? Naituro na, pero bakit mo pa rin tinatanong? Kasi napakinggan mo isang beses, pero hindi mo sinapuso. Hindi mo pinahalagahan. And we don't want that, church. Hindi po tayo dito nagpapalago ng views kasi wala akong kikitain doon. Gusto namin kayo makaunawa ng salita ng Diyos. So pag may time kayo, when you watch, di ba sabi, pagbulay-bulayan yung salita ng Diyos. Hindi ko kami natutuwa na may nag-like lang. Kahit anong like mo, di mo na pinanood, anong silbi nun? Di po ba? Now, this is a reminder, a friendly reminder for everyone. Di po kami humihingi ng, sabi nga yung, dito, namamalimos ng likes and share. Kami po ay nag-record para meron kayong pagbulay-bulayan. Amen? Sa ating mga TFC subscribers, salamat po sa inyong pagsuporta sa panonood. Hanggang din po sa inyo, panoorin niyo po para sa ikilalago ng ating buhay spiritual. Amen? Faith comes from hearing the word of God. Kung gusto niyo lumakas ang pananampalataya, makinig kayo ng salita ng Diyos. Amen?